Want to read a verse from His Word. Sabi po rito sa Matthew 7 verse 13 to 14. Enter by the narrow gate, for wide is gate and broad is the way that leads to destruction. And there are many who go in by it. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life. And there are few who finds it. Tagalogin ko po sa Tagalog version, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong niyon. Pinagpala po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo, Panginoon. Mangusap ka sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo na po tayo. Right choice. Ano po? Alam niyo, may kapangyarihan po sa lahat ng ating pagpili. At makapangyarihan po ang pagpili natin, lalo na kung ito ay ayon sa kalooban ng Panginoon. There's power in our choice. Sabihin natin sa katabi natin, there's power in your choice. Lalo na kung right choice. Sabi ng Kawikaan 3 verse 6, sabi ron, ano po, na sa lahat ng iyong lakad, si Yahweh ang iyong sangguniin at kanya-kanyang itutumpak sa iyong mga landas. Amen po. Napakaganda po ng mga talata ng Biblia na nagpapatunay lang po na ayaw ng Diyos na mahiwalay tayo sa Kanya. Amen. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Ayaw ng Diyos na ikaw ay pumunta sa impyerno. Ayaw ng Diyos na madisip ka ng diablo, ng kaaway. Higit sa lahat, ayaw ng Diyos na madisip ka ng iyong sarili. That's why the guiding principle in our walk with God, in life is God's Word. Ang laging guiding principle po natin, hindi po yung pinapasang batas ng gobyerno. Amen. Hindi rin po yung mga inspirational messages ng tao. Ang guiding principle natin sa paglakad bilang Kristiyano ay lagi nakaayon sa salita ng Diyos. Amen po. Hindi po tayo pwedeng umalis doon. Sabi sa katabi, huwag kang umalis sa Word of God. Kaya nga po tayo bilang Kristiyano, tayo ay laging nag-aaral ng salita ng Diyos. Laging sumasangguni sa Panginoon. Bakit? Yes, we have freedom of choice. But, sabi ni Adrian Rogers, yes, you are free to choose, but you are not free from the consequence of your choice. Sa Tagalog, oo, malaya kang pumili, pero mag-ready ka rin sa konsekwensya ng ating pinipili. There's consequences in a right choice. Siyempre maganda. Kung tama ang pinipili natin, maganda ang konsekwensya. Amen? Ngunit kung pangit o mali ang pinipili natin, medyo hindi rin maganda ang konsekwensya na to. Kaya binigyan tayo ng Diyos na tinatawag na free will. Amen? Yung malayang pagpili. Free will, tawag po ron eh. O ginamit yan yung Hebrew word na ratson. Pag sinabing ratson, parang it's will. Yung gusto mong mangyari. Yung desire ng puso mo. Siguro kasama dyan yung mga bucket list natin sa buhay na gusto natin mangyari sa buhay natin habang nasa earth tayo. Amen? And sabi, favor. Gusto natin yan eh. The word favor. Or choice, yung voluntary choice natin. Lahat po yan ay tumutukoy sa tinatawag na free will. Amen? Lahat po tayo ay may free will. Amen po? Lahat tayo, namimili tayo. Hindi lang isang beses ang araw eh. Maraming beses sa buhay natin namimili tayo. In fact, namili ka ngayon kung pupunta ka sa church o hindi eh. Tama? Congratulate mo katabi mo. Purihin ang Diyos, nagtagumpay ang Diyos sa iyo. Diba? Sarap patulog sa bahay lang eh. Amen ba? Ang sarap na, yung bang manonood ka lang TV, kukuya-kuya-kuy kang ganyan, meron ka pang cracker nuts or
Ganyan chichirya, kumakain ka. Oo, ganun sarap eh. O yung nasa ilog ka, yung mamimingwit ka tuwing Sabado o Linggo, no? Sarap doon eh. Pwede rin po tayong pumili ng ganon. Kaya lang, is that the right choice? Kaya nga po sabi rito, may free will tayo, may mga choices. It might be right or it might be wrong. Tama? Pwede siya ay nakakabuti, pwede siya ay nakakasama. Pwede siyang papunta sa kabutihan, pwede papunta siya sa masama. Pwede siyang papunta sa plano ng Panginoon, pwede papunta siya sa ayaw natin sabihin eh. Pwede tayong mapahamak. Amen? The choice is so important. Isang Greek word pa, isa pang Greek word na ginamit yung telema. Ano tawag yan? Will, desire. Mga will. Pagnanasa, desire, intent, nais, kalooban, layunin. Layunin, ano ba yung layon ng ginagawa ko? Ano ba yung nais ko mangyari sa mga ginagawa ko o plano ko? Ano ba yung kalooban na dapat mangyari sa akin? Ano ba yung hangarin ko na dapat puntahan ng buhay ko in the next 5 years of my life? Kaya nga po, binanggit yan sa Ephesians 1 verse 11, isang verse natin, that sabi rito sa verse na ito, napakaganda pong talata, na pinili ka ng Diyos, you are being predestined by God. So pinili ka, hindi ka pa pinapanganak, pinili ka ng Diyos, kapatid. Piruin mo yun? Wala ka pa, pinipili ka na, saan ka nakakita ng Diyos na ganun? Meron ba ibang ganon? Na wala ka pa, pinili ka na? Amen. O predestined kasi according to His plan. Hindi po predestined, pinili. Wala ka pa, pinili. Kasi may plano ang Diyos. Hello? Ba't ka pinili? Dahil may plano ang Diyos. Kanino? Sa'yo, sa buhay mo. Amen po. Of Him who works out everything. So siya na gumagawa ng lahat ng bagay para sa huli matupad yung purpose niya sa'yo. Yung napakaganda pong talata na po. Ako'y gantang-ganda dito sa talatang ito. Bakit? Ang Diyos pumili sa iyo eh. Hindi natin kayang piliin ng Diyos eh. Dati iniisip ko, sabi ko, ano kaya nangyari sa akin kung hindi ko pinili ang Diyos? Siguro nasa abroad lang ako, di ba? Makita ng dolyar. Mayaman, nakabili na ako ng gusto ko. Siguro meron akong gusto kasi yate. Siguro nasa yate ako ngayon. Nakipagpaligsahan kay Moby Dick. Okay, nagse-sail sa walang katapusang sailing ng sa dagat, ano po. Or maybe I'm a businessman, gano'n, ano. So, hindi naman masama, 'di ba? Yung mga plano, marami akong pera, 'di ba? Kaya kong bilhin yung gusto ko. Siguro yung nangyari sa akin, ano po. Kaya lang kung tatanungin ko, sa Lord, ano nangyari sa iyo? Yun hindi ko alam. Yun yung masama. Amen po? Masaya ako dahil sa pero malungkot ako sa kalooban ko dahil walang purpose yung buhay ko. Amen po? Kasi bakit? Wrong choice. Amen? Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Maganda bukas mo, basta right choice ka lang. Amen? Napakaganda nitong talatang ito. Amen po. Hinirang ka niya, itinalaga ka niya ng Diyos sa plano niya sa buhay mo, at siya ay gumagawa. Ayun, gumagawa ang Diyos para yung plano niya isakatuparan sa'yo. Ang tanging gagawin mo na lamang ay makikioperate sa plano ng Diyos sa iyo. Amen? Ang ganda ng purpose ng Diyos eh.
Alam niyo po, yung pag tayo nasa kalooban ng Diyos, sa sentro ng kalooban ng Diyos, ang ganda eh. Wala kang kaba eh. Alam niyo bakit? Alam mo, nasa sentro ka ng plano ng Diyos eh. Versus wala ka. Natatakot kang mamatay. Tama? Bakit? Hindi mo alam kung saan ka pupunta kung wala ka sa sentro ng kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Kaya nga po, mahal ka ng Diyos. Kahit ganyan po, ganito po tayo, mahal tayo ng Diyos. At gusto niya, iniimbitahan niya tayo sa imbitasyon na may pag-ibig para, anak, sama ka sa plano ko sa buhay mo. Amen po? Laging may imbitasyon ng Diyos na sumama tayo sa plano niya sa ating buhay. Yung nga tawag dito, choice. Okay, kaya may mga pananaw ang, di ba, may mga pananaw dyan eh. Amen, about choice. Isa yung telema, di ba? Dalawang Greek word na yung binanggit natin, yung ratson and telema. Amen? Ano nga ba ang pananaw ng pagpili? Ayan, perspective. What is the biblical perspective in our choice? Una, God gave humans freedom. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan mamili. Alam mo, yun yung maganda sa Diyos eh. Alam niyo po ang Diyos, hindi tayo ginawang robot. Kung robot tayo, baka lahat ng tao nasa church ngayong araw na ito eh. Di ba? Robot eh. Pipindutin, punta sa church, punta sa church, punta sa church. Upo, upo. Tayo, tayo. Uwi, uwi. Di ba? Robot. Kaya lang binigyan tayo ng Diyos ng freedom to choose. Malaya tayo mamimili sa buhay natin. Kung ano yung makakabuti sa atin, sa tingin natin makakabuti sa atin o makakasama sa atin. Amen? So, freedom. Kay Adam and Eve, they have freedom. Mamili ng kakainin nila. Tama? Amen? Kung pinili nila yung life, kakainin nila yung bunga ng buhay. At mabubuhay sila magpakailanman. Kaya binigay ng Diyos sa tao ang malayang pagpili. Amen? Amen po. Kaya Adan at Eva, pagpili kung sila'y susunod o hihiwalay. Amen po. Ang nasabi ng isang dalubhasa sa kautusan sa salita ng Diyos. Sabi ni Augustine of Hippo, God created us without our help. Nilikha tayo ng Diyos nang walang tulong natin. But He will not save us without our consent. Hindi ka kayang iligtas ng Diyos kung ayaw mong maligtas. That's your choice. Amen? Dapat gustuhin mo rin maligtas. Hindi pwedeng gusto ng Diyos iligtas ka, ayaw mo maligtas. Amen po. Sabi mo sa katabi mo, gusto kang iligtas ng Diyos. Sana gusto mo rin. Amen. Dapat pareho tayo ng gusto. Pareho kayo ni Lord ng gusto. Pangalawa, free will comes with responsibility. Yan nga sa Deuteronomy 13, there's a choice between obeying God and disobeying God. Laging may choice dyan eh. Dalawa lagi yan. Tama? Parang sa ating dinadaanan ngayon, dalawa lagi yan eh. Mamimili kayo ng dadaanan eh. Ganun sa buhay natin bilang Kristiyano. Even sa mga Israelite, pinapaalala ng Diyos, there's a blessing in obeying God. There's a curse in disobeying God. Sa Exodus 20, binanggit doon, even third to fourth generation, ang konsekwensya ng mga maling pagpili natin. Amen? May consequences eh. Kaya usually, yung dinadanas natin ngayon ay konsekwensya ng mga ginawa ng mga ninuno natin. O huwag niyong sisihin ninuno natin, ha? Baka pumunta ka doon sa, ang pangalan nito, diyan sa Tugatog. Maghihiyaw ka ron. Hindi po. Amen po. Kasi po, lahat tayo naman may pipiliin.
May responsable tayo sa mga pinipili natin sa buhay natin. Amen po? Kaya nga po may pananagutan ang bawat pagpili natin. Ikatlo, wrong choice has consequences. Sabi ng Galatians 6 verse 7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man will reap what he sown. Amen? Ano po ibig sabihin doon? Aanihin mo ang itatanim mo. Kung nagtanim ka ng pagpapala sa iba, bahala ang Diyos na magpala sa iyo. Kung nagtanim ka ng pag-ibig sa iba, bahala ang Diyos na mag-sow din ng pagmamahal sa iyo. Amen. So, you will reap what you sow. Kung ano ang tinanim mo, yun ang iyong aanihin. Kailan? Sa darating na panahon. Amen po? Sino gusto magtanim sa Lord? Amen. Magtanim tayo ng pananampalataya, ng pag-ibig, di ba? Magtanim tayo ng ating pagsunod sa Panginoon. Bakit? Sa huli, tayo naman makikinabang nun eh. Ibe-bless tayo ng Panginoon. Kaya nga mo, may mali, may konsekwensyang mali ang maling pagpili po natin. Sinabi rin niya ni C.S. Lewis, ano po yung sabi? The doors of hell are locked from the inside. Ano po ibig sabihin nun? Pag nasa impyerno ka na, nakalock na impyerno. Hindi ka na pwedeng lumabas. Amen? That is destiny. Why? You choose the wrong decision. Kaya sabihin mo sa katay mo, choose the right decision today. Piliin mo yung tamang desisyon ngayon para hindi tayo mapahamak. Amen? Sino gustong magdesisyon ngayon na para hindi siya mapahamak? Taas kamay. Magdesisyon ka na. Taas mo kamay mo. Mataas. Sabi mo, Lord, magdedesisyon na ako. I will choose the right choice. Amen. Bakit? Ayaw naman ng Diyos mapahamak eh. Mahal ka ng Diyos eh. Kaya lang, makikooperate ka sa kanyang kalooban. Dapat, true freedom is found in God's will. Sa totoo lang, ang tunay na kalayaan ay sa kalooban ng Diyos. Pag tayo'y wala sa kalooban ng Diyos, for sure, tayo ay tinatalian ng kaaway. Tinatalian tayo ng dyablo. Si dyablo yung sinusunod natin. Niloloko tayo ng kaaway. Kaya tayo lokohin ng kaaway pag tayo ay malayo sa kalooban ng Diyos. Kaya kang sirain ng kaaway pag tayo malayo sa kalooban ng Diyos. Kaya kang alisin ng kaaway ang pangalan mo papunta doon sa langit kung ikaw ay malayo sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, ingat kapatid. Ikaw ay pinatatamaan ni pastor. Amen po. At least sinabi ko na. Maraming nagagalit sa akin pag nangangaral ako ng totoo eh. Kaya ang malayang pagpili ay isang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos sa atin. O kaloob pala ng Diyos sa atin na nagbibigay sa atin ng kakayahang pumili kung pupunta tayo sa kalooban na o lumihis tayo mula doon sa kagustuhan niya. Kaya lang, ang tunay na kalayaan ay hindi sa paggawa ng kahit anong gusto natin, kundi sa pagpili ng tama ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, di ba? You will know the truth and the truth will set you free. Kailan ka lalaya? Kapag alam mo na ang katotohanan. Amen. Kapag alam mo na ang sinasabi ng Diyos at niyakap mo ang kalooban ng Diyos, dun lang po tayo nakakatanggap ng tunay na kalayaan. Amen? Gusto ng Diyos lumaya po tayo. Amen? Kaya nga po ano dapat na gawin? Pumili ayon sa iyong pananampalataya. Gumawa ng desisyon, ng tamang desisyon, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa Kanya.
Kaya nga binibuild natin yung pananampalataya. 2 Corinthians 5 verse 7, ano po sabi ron? Sapagkat tayo lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Walk by faith and not by sight. Tayo ay lumalakad sa pananampalataya, hindi sa nakikita lang natin. Bakit? Yung nakikita natin ay hindi natin pwedeng panghawakan. Ngunit yung salita ng Diyos na ating pinaniniwalaan, pwede nating panghawakan. Ang sinasabi ng tao ay hindi natin pwedeng panghawakan. Bakit? Ang tao pabago-bago ng isip. Pero ang Diyos hindi nagbabago ng isip sa plano niya, sa buhay mo. Amen po. Ay ba yung calling ng Lord, hindi niya aalisin sa'yo yan. Yung calling ng Diyos sa'yo, hindi niya aalisin. Kung tinatawag ka ng Panginoon, hindi niya aalisin yung pagkatawag niya sa'yo. So, how to arrive in right choice on God's will? Ano po? Paano nga ba tayo lalakad? Amen. Alam niyo po, sa buhay natin bilang Kristiyano, gusto tayong maingatan ng Panginoon eh. Amen? Tingnan mo nga yung mga katabi mo. Sige, tingnan mo yung katabi mo sa kanan, sa kaliwa, sa likuran. Yan, di ba? Tingnan mo sila lahat. Okay? Habang tinitingnan mo sila, isipin mo, amen, na gusto ng Lord, lahat yan pumunta sa langit. Tama? Yun yung yun yung end point natin eh. Yung real destination ng life natin as believers in Christ ay makarating tayo sa langit. Ngunit, may kaaway. May kontrabida sa buhay natin. Na ayaw niyang makarating ka sa langit. Saan niya gusto makarating ka? Doon sa kahirapan, kapahamakan, doon sa miserableng buhay, doon sa buhay na walang patutunguhan, doon sa hopeless case na ngayon, ang dami-daming mga kabataan nagpapakamatay. Bakit? Hopeless eh. Nawawalan sila ng pag-asa. Isang araw may napakamatay na naman. Man, di ba tayo na-challenge sa ganon? Na-challenge ba tayo? Alam niyo yun, yung every segundo may napupunta sa impyerno. 3 to 5 person goes to hell every second. Tak. Tak. Nadadagdagan ang mga tao sa impyerno dahil nawawalan sila, namamatay sila ng walang pag-asa. Amen. Ang nagiging miserable buhay nila dahil sinira ng diablo yung buhay nila, sinira ng kaaway yung pag-iisip nila, dinala sila ng kaaway sa kasalanan, sa kadiliman, walang pag-asa, walang patutunguhan. Ay, salamat si Kristo nag-aral-alay ng kanyang buhay. Siya'y napako doon sa krus ng Kalbaryo para iligtas ka at iligtas tayong lahat. Amen. At bigyan tayo ng pag-asa. Amen. Kaya nga po tayo kailangan mabuhay sa pananampalataya. Amen. At pumunta doon sa right choice ng buhay natin. Ano yun? Una, masimple lang naman ang buhay Kristiyano. Una, manalangin. Yan. Manalangin bago magdesisyon. Ngayon, gumingi ng gabay sa Diyos sa bawat desisyon na ating gagawin. Bakit? Di natin alam yung bukas eh. Sabi ng Proverbs, sabi ng Psalm, there's a way that seems right in the eyes of man, but at the end, it's death. May mga daan na akala ng tao mabuti sa kanyang paningin. At yan yung dinadaanan ng marami ngayong tao. Mabuti sa kanilang paningin, pero sa dulo pala, dadalhin sila sa impyerno. And sad to say, maraming Kristiyano dati, ngayon papunta na rin sa impyerno. Panalangin natin sila. Huwag mo silang panalangin pag namatay na ngayon. Panalangin natin sila. Kaba ng tipan. Diba? Hanggang ngayon, panalangin mo na sila. Bakit? Habang buhay pa sila, may pag-asa pa sila. Sabi sa tayo mo, habang buhay ka pa, may pag-asa. Yun lang yung maganda sa Panginoon.
Kaya lang, hindi natin alam ang buhay eh. Okay. Isang araw may namatay, 33 years old. Di po. Bakit? Ano kinamatay? Natulog lang. Nagising, hindi na nga eh. Ano sabi ng doktor? Nakalimutang huminga. In English. Ano sa English na nakalimutang huminga? Ah, Ha? Cardiac arrest. Nawala na ng hininga eh. Oo. Kaya lang masakit, diba? I mean, mamamatay tayo na walang pag-asa. Habang binibigyan naman tayo ng Diyos in our lifetime na baguhin yung desisyon natin. Amen? Mahal ka pa rin ng Diyos eh. Amen? Palakpakan natin ng Lord. Mahal ka pa rin. Amen? Yung mga edad natin at marami sa atin eh, pagtuntong nyo ng 50, alam niyo po karamihan na namamatay ngayon 50 years old. 40 hanggang 50. Pag lumagpas ka na dyan, sister, nako. Hallelujah! Purihin ang Panginoon na lagpasan ko. Amen. Pagpapala po ng Diyos kasi yung buhay eh. Ay, binibless tayo ng Panginoon dyan. Okay, amen po. Unang, pray. Bago ka tayo magdesisyon ng ano pa mang bagay, hello? Sabi mo sa katay mo, bago ka magdesisyon, manalangin. Manalangin muna. Amen. Pangalawa, ano po sabi dyan? Pursue God's Word. Tandaan niyo po natin, ang laging final authority ng buhay natin, salita ng Diyos. yes. Amen. Para wag tayo ma-sway. Mawala doon sa... Alam niyo po, ang nakakalungkot, marami talaga naman nagmamahal sa Diyos eh. Marami nag-umpisa na nagmamahal sila sa Diyos. Pero bakit nawala? Nawala ba pagmamahal sa Diyos? Yes. Pag hindi mo na mahal ang Diyos, marami ka ng katwiran sa Lord eh. Tama? Marami ka ng dahilan. There's 1,000 reason. If you don't love God, there's 1,000 reason you can say para tanggihan yung alok ng Panginoon sa'yo. Pero kung mahal na mahal mo ang Diyos, kahit ilang dahilan ang gustong ilagay ng kaaway sa isip mo, susunod ka sa Panginoon. Bakit? Mahal mo ang Diyos eh. Kaya nga tama yung Bible, sinasabing walang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig mo kay Kristo eh. Alam mo kung sino lang makakapaghiwalay sa iyo? Sarili mo. If you don't have the right choice. Yes. Amen? Pursue God's Word. Yun, medyo sa decision making natin, sabi, pause and avoid instant. Yan. Mag-ingat tayo sa instant decision. Lalo na yung decision. Alam mo, pag instant, gusto ni Diablo, i-push ka sa desisyon na silakbo ng damdamin. Alam niyo po, yung silakbo ng damdamin na desisyon, yan yung mga desisyon na alanganin. Yan yung nakapanakit ka na. Tsaka mo na, ay, nakapanakit ako ah. Nasuntok mo na pala yung asawa mo. Sa silakbo ng, nasaktan mo na pala yung, diba? Nanligaw ka na pala sa hindi kalooban ni Lord sa'yo. O, diba? Sinagot mo pala yung hindi binigay ng Lord sa'yo. Amen po, mga kabataan. Ha? Mga kabataan, taas kamay. Sino pa yung mga bata? Katulad ko, bata. Sino pa? Ay, magtaas ang kamay ng bata eh. Okay, huwag magpadala sa silakbo ng damdamin. Mapapahama kayo dyan. Maraming nasa kulungan ngayon, nagpadala sa silakbo ng damdamin. Amen? Amen po. Anong dapat? Ano po gusto ng Lord na mangyari sa'yo? Manalangin bago magdesisyon. Huwag padalos-dalos. Mga kabataang babae na naghahanap ng dawan, huwag padalos-dalos sa desisyon. Baka sa huli, amen, mapahama ka.
Amen. Mahal ka ng Diyos. O mga boys, ha? But tanit. Okay. Ano po ibig sabihin? Kailangan tayong lahat, lalo na mga kabataan, amen, season of life kayo. Nasa season of life. Ano, kung nag-aaral, mag-aral muna. Amen? Amen po, mga kabataan. Parang hindi ko marinig mga kabataan. Mga kabataan! Kung mag-aaral, mag-aral muna. Huwag magbulakbol. Next. Baka bumalik ka doon sa grade mo. Kabubulakbol. Mag-aral. Matatalino kayo, alam ko. Mag-aral na maigi. Baka ma-honor ka pa. Tamo, wala kayo amen. Hindi kayo believe sa sarili nyo. Ulitin ka po, mag-aral maigi. Sumasagot yung mga hindi bata. Mga kabataan, mag-aral maigi. Mga estudyante, mag-aral maigi. Amen. Amen po. Ano pa isa? Ayan, maganda po ito eh. Sabi rito, partner with godly people. O sumangguni tayo sa mga may karanasan na. Amen. Ano yung may karanasan na? May karanasan na sila sa maling desisyon ng buhay nila, kaya nagpapayo sila na maigi. Na huwag nyo nang gayahin yung maling desisyon na ginawa ng mga nanay natin, tatay natin. Kaya nga ang tatay natin, nanay natin, nagpapayo maigi, nagagalit yan eh. Alam niyo ba yun? Ba't nagagalit sila? Kasi natatakot sila na baka mamalit. Mapulit na naman eh, yung mali eh. Tama po ba mga nanay? Oh, kaya pag sumigaw si Nanay Delia, tikom na bibig nyo, ha? Sabihin, tama yung sinasabi niyan. Kasi nakita niya yung dulo. Sabihin niyo na naman, papunta pa lang ako pa. Sabihin, ba't di tayo nagkasalubong? He wants it. Na. Amen. So there's consequences in our wrong choices. Amen po. Amen. Kaya tayo ay pumili ng tama. Pasalamatan natin kapag pinapaalalahanan tayo. Buti nga si Nanay Delia, dapat binabayaran nyo si Nanay Delia pag sinigawan kayo eh. Bakit? Natututo ka eh. Diba? Amen? Pag yung nanay mo, dinisiplina ka, magpasalamat ka ron. Bakit? Tinutuwid ka eh. Huwag ka magalit. O kaya mamaya, pasalamatan nyo mga nanay nyo, mga tatay nyo, kung buhay pa. Tatay, salamat. Nanay, salamat. Pinapaalalahanan mo kami. Amen. Amen po. So kaya partner with godly people, sumama sa mga tao na may takot sa Diyos. Sigurado kayo may takot sa Diyos, magpapayo ng tama. Amen? Amen po. Kaya igalang natin yung mga leaders natin. Dahil alam ko magpapayo sila ng tama. Ikalima, basa. Place your trust in God. Ano po yon? Kung tayo man ay tinutuwid ng Diyos, magpasalamat ka. Bakit? Ibig sabihin, may nakikita ang Diyos na danger pag pinili mo ang maling desisyon sa buhay mo. Na baka pagsisihan mo sa habang panahon. Bago mangyari yan, mga kabataan. Maraming kabataan nabuntis sa walang oras. Meron dun po sa 14, 12 nabuntis. 12 buntis. Ha? Kaya ingatan nyo mga sarili nyo. Iniingatan po tayo ng Panginoon. Pero kailangan nating magtiwala sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, magtiwala ka sa Diyos.
Magtiwala tayo sa Diyos. Bakit? Hindi ka ipapahamak ng Diyos. Trust in the Lord and with all your heart. And lean not on your own understanding. In all your way, acknowledge Him and He will direct your path. Na magtiwala po tayo sa Kanya. Kaya kapag pinili mong sumunod sa Diyos, maaring hindi ito madaling landas eh. Hindi ito madali eh. Amen po. Ang pagpili sa landas ng Diyos hindi madali. Ngunit, sa huli, ang landas ng Diyos na pinili mo ang magdadala sa iyo sa pagpapala. Sino gusto totoong blessing? Yung blessing na galing, hindi sa diablo galing ha, sa Diyos galing. Sino gusto? Taas ka ma, yung gusto ng blessing ng Lord. O sabihin mo sa katabi mo, sumunod ka sa Diyos. Amen? Amen po. Kaya nga may blessing in our choice. May pagpapala. Alam niyo po, may guidance and direction ka pag tama ang pinipili mo. May peace of mind ka pag tama ang pinipili mo. May genuine joy in our heart and fulfillment. Amen. Kapag tama ang pinipili natin. May protection ang Diyos pag lumalakad ka sa tama at tama ang pinipili mo. At sa huli, may eternal life sa lahat ng pipili sa Diyos. Kaya sino pipiliin mo, kapatid? Choose today whom you will serve. Piliin mo ngayon kung sino ang iyong paglilingkuran. Kaya nga sa Genesis 13, sa buhay ni Abraham at ni Lot, yung kanyang kamag-anakan, sila'y magkasama ng journey papunta sa Promised Land. Alam niyo po, pinapili sila eh. So sabi ni Abraham kay Lot, sige, hindi tayo pwede magsama kasi ang lalaki na ng angka natin. Mamimili ka. Sige, piliin mo yung gusto mo. Alam niyo, pinili ni Lot? Yung lugar papunta sa Sodoma at Gomorrah. Why? Ang ganda ng lugar eh. Ang yaman eh. Sabi siguro ni Lot, wow, dito ako. Ang ganda ng lugar, ang yaman, no? Sigurado, yayaman ako rito. Pero ano pinili ni Abraham? Yung gusto ng Diyos. Dito ako, dito ang kalooban ng Lord sa akin eh. Ang tanong, sa huli, sino ang pinagpala? O, syempre, sabihin niyo si Abraham, bida yun eh, di ba? Kumbaga sa pelikula, si Fernando Po Jr. yun eh. No, pinaapi sa uhuna, pero sa huli, panalo sila eh. Amen po. Kaya in-honor ng Diyos si Abraham. Dahil sa kanyang tamang pagpili. So, nangyari kay Lot? Pinili niya aling lugar? Lugar ng Sodoma at Gomorrah. Ano nangyari sa huli sa kanya doon? Kundi siya pinanalangin ni Abraham, piti si Lot kasama doon sa natupok. Sa Sodoma at Gomorrah. Hello? Napahamak. Bakit? Wrong choice. Ano nangyari kay Lot? Nawala lahat. Nasunog lahat ng kayamanan na inipon niya. Lahat ng kamag-anakan niya namatay. Lahat ng ari-arian niya natupok. Lahat ng mga tupahan niya at lahat natupok. Why? Wrong choice. Mga kapatid, pumili tayo ng tama. By choosing what is right in God's eye, you will never go wrong. Kung pipiliin mo ang tama sa paningin lagi ng Diyos, hindi ka mapupunta sa kapahamakan. Kaya mamili ka lagi ayon sa paningin ng Panginoon. Kaya nga dapat tanong natin sa Lord, ano nasa na ba ako ngayon, Lord? Sumusunod ba ako sa iyo, kalooban mo? Kung malayo tayo sa kalooban ng Diyos,
Ito na po yung panahon para lumapit po tayo. Piliin natin yung tama sa mata ng Panginoon. Kung ayaw nating mapahamak, kung ayaw nating madaya tayo uli ng kaaway, kung ayaw nating madaya tayo ng ating mga sarili, piliin mo, manalangin ka ng kalooban ng Panginoon. Yung nakalulugod sa mata ng Diyos. Bakit? Kapag tayo ay nananalangin, amen, at hinihingi natin lagi yung kalooban ng Diyos sa ating buhay, gag-guide niya tayo. Ididisiplin niya yung buhay natin. Amen? Araw-araw. Para makarating tayo sa purpose niya. Sa calling ni Lord sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, may calling si Lord sa'yo. Siya naniniwalang may calling ang Lord sa buhay niya. Tumayo, yung naniniwalang may calling si Lord. Taas yung kamay. Alam ko, ayaw natin mapahamak. Okay? Habang nakataas ang kamay niya, may tatanong ko sa inyo. Sino yung dating may-ari naging squatter? Sa Bible. Dati nakatira sila sa Eden, pinalaya sa Eden. Sino po yon? Si Adan at Eva. Ba't pinalayas sa Garden of Eden? Wrong choice. Amen? Gusto na ba ng Diyos na palayasin tayo? No. Sino yung mayaman na nawalang saysay ang kanyang kayamanan? Natupok ang lahat ng kanyang kayamanan. Si Lot. Bakit? Wrong choice. Hello? Si nagutom, dahil sa kanyang pagkagutom, pinagpalit yung kanyang pagkapanganay. Sino po? Yung nabibili niyo sa may kanto? Si Esau. Bakit? Wrong choice. Hello? Taas pa natin yung kamay natin. Pwede po, let's connect doon sa piliin natin ngayong umaga. Kumonekta sa Diyos. Amen po? Sino po yung gustong kumonekta? Taas mo yung kamay mo. Lord, tulungan mo ako. Sige po. Tayo po ay manalangin. Sige po, lapit tayo sa Lord sa oras na ito. Yes, Lord Jesus. Kausapin natin ang Panginoon. Panginoon, humingi po tayo ng tawad sa mga wrong choices na nagawa natin. Lord, forgive me. Ang daming wrong choices na nagawa namin. Guilty po kami lahat. Marami kaming maling pagpili dahil hindi kami sumangguni sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Lord, alam namin, may mga konsekwensya na dinadanas namin ngayon dahil sa wrong choices na ginawa namin sa buhay namin. Forgive us, Lord. Pero alam namin may Diyos pa rin na kaya magpatupad ng calling niya sa buhay namin. Panginoon, kung pinili mo ang iyong mga anak, ikaw yung mag-aayos sa amin sa oras na ito. Iayos mo unang-unang aming mga puso. Give us a heart that has a desire to obey you, Lord God. Bigyan mo kami ng pusong gustong sumunod sa iyong kalooban. Bigyan mo rin kami ng pananampalataya na kaya mong gawin, Lord God, ang iyong pangako po sa amin. Tulungan mo rin kami, Lord God, na magkaroon ng pusong hangdang ialay ang aming mga sarili para ang buhay namin ay maging mabangong sa iyo, kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Panginoon, magtitiwala kami mula sa umagang ito
Nagagabayan mo ang aming mga pagpili. Makakarating kami sa iyong pangako. Makakarating kami, Panginoon, sa iyong kalooban. Dahil pinipili namin mula sa umagang ito na sumunod sa iyong Panginoon. Pwede po pag-pray natin yung kaliwa kanan natin, sama natin sa prayer. Sige po, lagay natin yung sa balikat ng katabi natin yung ating mga kamay, kaliwa kanan. Let's pray. Lord God, thank you, Lord Jesus. Lord, help us by your grace. With the guidance of the Holy Spirit, O God, na makasunod kaming lahat sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, ma-enjoy namin na mabuhay kasama ka, Panginoon. Sa huli, Lord God, hindi kami mapapahamak dahil ikaw ang Diyos na sa amin ay gumagambay. Magtitiwala kami sa iyo, hindi sa sarili naming kagustuhan. Lord, pipiliin namin ang buhay kaysa kamatayan, Panginoon. Pipiliin namin ikaw na paglingkuran. Salamat po, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang karangalan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na yung malakas sa palakpak po para sa ating Diyos. Salamat po, Panginoon.